Okay, ipagpatuloy na naman natin ang ating pagtatalakay sa tungkol sa end of the world. At akong i-touch, ato naman siyang na-isgutan last meeting. Ang atong topic mahitungod sa end of the world. So kagahapon ilang gi topic kasagaran na kay nag eclipse man lagi gahapon nya kasagaran sa mga tao manggod sa mga relihiyon sa tibuok kalibutan ang ilang gitudlo nga kung end of the world na gani kuno magunob na kuno ang kalibutan, so which is wrong. Ang mga relihiyon karon mo na ilang expectation nga pag moabot na kuno ang end of the world or the coming of Jesus Christ, magunob na kuno ang kalibutan, mabungkag na kuno, kay ilisan kuno ning kalibutan na, which is wrong. Unsa bay but pasabot ni anang end of the world, aton nang gitouch sa una natong topic nga ang but pasabot ni ana end of system, the arrival of a new age. Ang utrohon sa Dios dili ang kalibutan, kay laliman kag utrohon ang kalibutan, gubuon kinsa may mabuhi ana, tanan patay. So ang pag-abot ni Jesus Christ karon magtukod siya kingharian. That is why imo nang makita sa Daniel chapter 2 verse 44, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Okay, so magtukod siya usa ka kingharian. Nga ang musakay ni ana nga kingharian mao kadto sila ang mga tawo nga na-renew, na bag-o, kay ning sakay sila sa bag-ong sistema, ug ang bag-ong kalibutan ug ang bag-ong langit natuman diha sa ilaha. So mga tao maglisod pagsabot ni ana. So katong mga transcendent dali makasabot, mga wise people nag-study gyud og tarong sa Bible, ya mamati sa tuwa karon makasabot sila. Pero katong mga tao nga hinay og panabot mo na nga atong maubos ang atong kaugalingon, mamati ta, dili ang atong garbo mo ato ipasunod, kay kasagaran sa tao karon taas na kayo garbo, kay tagas na kay silag nahuman natapos. So the same thing is happening during the time of Jesus Christ. Katong mga scribes tagas kay to silag mga garbo, kay tagas lagi silag nahuman. Pag abot na noon sa ilang hari, tagas naman sila garbo, di na sila mamati. So wa noon sila makakita sa manifestation sa Dios dito sa Israel. So karon matud pa ni Jesus Christ, moabot ang panahon nga moabot ako, mubalik ako sa kalibutan. So mibalik na di ay si Jesus Christ diri sa kalibutan apan wala karon masayri sa mga tao. Okay, atong sabto ni siya ang gisulti niya sa Matthew chapter 24. Kung sudon na kay Bible diha, adto ka sa Matthew chapter 24 para masabtan nato sa unsang paagi bagayod si Jesus Christ mobalik. Kay nibalik na di ay siya apan mo lagi na nga wa may nasayod siya pagbalik. Aton pa diha ni Jesus Christ, ato ni siyang basahon. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Okay, walay nasayod sa iyang pag-abot kundili ang iya lamang amahan. Okay, kinsa man ang iyang amahan? Okay, kung ato nang adtuon sa Matthew chapter 1 verse 20, ang amahan ni Jesus Christ mao ang balaang espiritu. Kaya ato ning siyang mabasa, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Okay. What is conceived in her is from the Holy Spirit. Ang amahan ni Jesus mao di ay ang balaang espiritu. So kanus aman mo abot ang balaang espiritu, kay mao toy masayod sa pag-abot ni Kristo.
Okay, ang balaang espiritu mao kana ang Most High King. So do na po tayo gi-recognize nga Almighty God, ang Holy Spirit is the Most High King. Kanus aman mo abot ang Most High or ang Holy Spirit? Kanus aman siya magkatawang tao? Kay si Jesus Christ, He is the Word of God nga nagkatawang tao dito sa Israel. Karon ang sunod na po nga magkatawang tao mao kini ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit magkatawang tao siya after 7 times from the fall of Babylon. Imo kanang makita sa Daniel chapter 4 verse 25. Gingon dito, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men. Kaya adunay 7 ka panahon or 7 times. Doon na kanay duha ka kahulugan akong ihatag sa inyo karon. Ang unang kahulugan, ang prophetic fulfillment, that is 2,520 years from the fall of Babylon atong 539 BC. The result is 1981 na isilang na ang Holy Spirit dito sa Leyte, Philippines noong February 15, 1981 at nandito na sa inyong harapan. Ngayon, siya pala ang makakaalam kasi siya ang Father eh. He is the Father of Jesus Christ. Makikita natin yan sa Matthew chapter 1 verse 20 that Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit. Okay. So, ngayon na nagkatawang tao na ang Holy Spirit, siya ang makakaalam because He is the Father. Kaya nga sinabi dito ni Jesus Christ, walang ibang makakaalam sa aking pagdating maliban sa aking Ama. His Father is the only one who knows the coming of Jesus Christ. Okay, so mababasa natin yan. Babasahin natin yan ulit para marinig ng iba. But of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. Okay. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Okay, so kailan ba dumating si Jesus Christ? Ang kanyang Ama lang, ang banal na espiritu lang ang nakakaalam. Okay, so dumating na pala si Jesus Christ noong year 2000. So, mapasahin natin kung sa paanong paraan ba dumating si Jesus Christ at bakit yung inyong lingkod, bakit itong inyong lingkod, Lord Rini Torlao, ito lang ang nakakaalam sa pagdating ni Jesus Christ. Ang pagdating ni Jesus Christ noong July 15, year 2000, isa lang ang kanyang pinapaalam. Saray ang gipahibaw ang iyarang amahan ang balaang espiritu. So kay ang balaang espiritu na tao naman dunay gitawag nga pagtawag usab sa balaang espiritu ni adtong year 2000. So muhatag lang ko gamay nga istorya mahitungod ni ining karanasan sa inyong hari Lord Rini. Mingon diri ang kasinatian ni King Rini ni adtong July 15 sa dihang gitawag siya sa Dios Jesus Christ aron sa pagsangyaw sa walay katapusang ebanghelyo sa gingharian. Nadungog niya ang tingog sa Dios nga nagpahinumdom kaniya sa ilang gikasabutan o gikauyunan sa wala pa siya mataw. Buwan sa Hulyo tungang gabi sa pagsulod sa Pizza 15 samtang nahinanok ako sa mamingaw ug maanindot nga kagabhion. Napukaw ako sa dili kasarangang tingog nga ingon sa nagagikan sa itaas. Samtang siya nagpaila kanako, nasabtan kong kini usa ka tingog sa Dios. Tingog sa usa ka hamtong lalaki nga hilabihan katinaw, walay kasaway, hilabihan kagamhanan ug mahimayaon gamit ang pinulungang Bisaya. Okay. So taas pa kay ni siya nga story sa atong pamphlet pero dili na nako basahon tanan. Kung kato mga interesado gusto nga masayod ni ini, pwede mo mangayo sa atong pamphlet diri sa Kingdom of the Most High. So ni atong July 15 nadungog sa inyong hari Emperor King Lord Rini ang tingog ni Jesus Christ sa iyang pag-abot. Pero sa pag-abot ni Jesus Christ ni atong July 15 tungod kay He is a glorified being, gamhana naman siya, tingog ra ang iyang ipadungog.
samtang diha siya sa igbaw, nagistorya siya, nagpahinomdom siya sa among gikasabutan sa wala pa ako matao. So daghan siya mga gipanulti, sa siyang gisulti ang mga gikasabutan o nimando siya sa pagsangyaw sa iyang ebanghelyo. Matod pa niya, isangyaw ang akong ebanghelyo. So mao kadtoy nagpaila nga di ara di ay ang amahan ni Hesus sa yuta. Tungod kay matud pa ni Hesus, walay laing masayod sa iyang pag-abot kundili ang iya lamang amahan. Kinsa man ang iyang amahan? Ang balaang espiritu. Kaniya nagkatawang tao na sa yuta. So Brad, wala man lagi may kakita sa kang Hesus. Dili man mo pwede nga makakita kay matud pa diri ni Hesus. Only His Father mo ay masayod. So pangitaa iyang amahan, ang balaang espiritu nga magkatawang tao, ug tuhoy na siya kay mao kana ang pag-abot ni Jesus Christ. So Brad, gisulti man lagi didto sa kananaang Bible sa Revelation nga every eye shall see him. So ato nang basahon. So daghan man gud ang moingon nga dili na maipaagi sa pag-abot ni Jesus Christ. Brad, kay naamong nabasahan Brad nga every eye shall see him kuno. Dapat makakita pud mig apil. Tanan kuno makakita. So ato ning basahon mingon diri, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Okay. Every eye shall see him. Pero unsay pasabot ining every eye shall see him? Okay, ato ni siyang makita sa Ephesians chapter 1 verse 18. Ingon diri, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. So ang hisgutan dai diri nga mata sa Revelation, that is an eye of understanding or spiritual eye. Dili na siya ang imong physical eye. So karon kay niabot na di ang Spirit of Truth, ang Holy Spirit nga mao ang amahan ni Hesus, nagkatawang tao na, mao kanay makadungog sa tingog ni Hesus sa iyang pag-abot niadtong July 15, year 2000. So kamo dili mo pwede nga makabati sa tingog ni Hesus kay ang masayod diha sa balaod ang iya lamang amahan. Sa iyang amahan mao ang balaang espiritu. Sa iyang pag-abot, kung nintuo ka niining balaang espiritu, do na kay eye of understanding, confirmed nga do na kay mata. Apan kung wala ka motuo ni ining Holy Spirit sa iyang pag-abot, bot pasabot na buta ka. Okay, that is why sa panahon ni Hesus, pag-abot niya dito sa Israel, do na siya gitawag nga mga tao nga mga buta sa kamatuoran. Mabita tong ingon si Jesus nga, kamo do na may mga mata apan mga buta gyud mo. Nakita mo nga di ay hari pero wa mo sunod. So sa panahon pod nato karon, naanay hari ang Spirit of Truth, mao ang Most High King. That is why gitawag to si Jesus Christ nga Son of the Most High, kay iya kanang amahan si Most High. Karon kung magsangyaw na kini sa kalibutan si Most High, kinahanglang mamati ka kay ikaw kadtong nakakita ni Hesus sa iyang pag-abot. Okay, so lisod na siya sabton. That is why ang mga pastor karon nagpataka na lang silang tudlo nga inig-abot kuno ni Hesus, mabungkag kunong kalibutan, hindi kulba-kulbaan in taong mga tao, mga hadlok in taon, ili man kay mabungkag, masunog. So unsa man siyang istorya diha nga masunog, unsa man dihang istorya nga magunob or mga dinaguok. So dili na sila mga literal nga mga inistoryahan. So ato na siyang i-explain, maybe slightly this time I can explain a little bit, but kailangan subaybayan ninyo ang akong mga video katong mga hilig lang sa kamatuoran. Anyway, only few man lang ang hilig gud ining kamatuoran. Kay niining panahon na karon, that is why this is the ending of the new age. Kay misulod naman ang Aquarian age, natapos na ang age of Pisces.
So niining panahon na karon mo nang giingon diri, in the final words, the transition of the age of Pisces to the age of Aquarius represents the battle between the two different systems, progress versus tradition. Okay, ang pag-abot sa spirit of truth, it means you are embracing progress. However, ang uban, tradition lang ang ilahang gisunod. Adi mi motuog bagong emperor king, dili mi motuog spirit of truth, kay magpabilin rami sa among relihiyon. Ug unsay among naturuan, unsa nay among namat-an, mao ra gyud nay among gusto. So they embrace in their tradition only. Wala sila mosunod og progress. Dili sila mamati sa tuwa karon. That is why buta sila. Kanang pag-ingon ni Kristo diha nga every eye shall see him, ug pasabot adto ang every eye nga gisugutan dito katong dunay mga mata sa understanding ng mga tao, katong makasabot sa pag-abot sa hari, mao katong every eye shall see him, nakakita sila ay doon naman sila yung mata sa pagsabot. Pero katong mga tao nga dili kasabot, they remain in their tradition, they are in stagnation. Mind versus soul, God versus machine. Okay, so karon digmaan na. Tungod kay ang Holy Spirit mao kini ang Dios, ug ang uban nga dili mo sunod kay mag-rely na lang sila sa machine. So it doesn't mean nga ang machine dautan siya. It is part of God's plan nga naagida sila, kay sa prophecy ni Daniel mingon diha nga the knowledge of men shall progress. Munindot jud ang kaalam sa mga tao, mo taas jud ang kaalam sa mga tao niining panahon na. But it doesn't mean nga mahimo na siyang kaaway sa plano sa Dios. Ang gihisgutan diha is time and priority. That is why there is the term God versus machine. Tungod kay dunay mga tao karon nga nakakita nga niabot na di ay ang spirit of truth, ang inyong Lord Rini Torlao, pero dili sila mamati sa atoa, mas tagaan nilang panahon ang lain nga mga butang. That is why diha sa ilang kagalingon nagsumpaki ang duha, ang kamatuoran sa Dios ug ang machines. For example, gunit kag cellphone karon, mas tagaan ni mog panahon ang pag view ngadto sa mga video nga mga malaway, mga makalingaw sa imong mata. Ang pagpamati noon diri sa hari wala nay bili sa ilaha. So there is a conflict, mayroong hidwaan between God versus the machine. So it means the purpose of God mao gyud dapat ang priority sa tao karon. That is why giingon diha ni Jesus Christ nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So pangitao nimo. So ang uban karon ingon di mi mamati nimo brad kay dili ka namo kaila. Ang among pamation karon kadto kunong among kaila, ang among silingan nga pastor. So sayop na siya kay ang kamatuoran pangitaonon kana nimo. So seek ye first the kingdom of God. So pangita usa na siya. Brad, ang among nasabtan brad, pag moabot ang Dios, wa di man masipyat ikaw, masipyat man lagi kay isahe sa pagistorya nimo. Okay, tungod kay ang kalibutan karon ang ilang pagsabot about God is perfect. Kanang dili kuno masipyat. Therefore, pag masipyat ka, dili kuno ka manifestation sa Dios. So mao na diha nga mo na gibuhat sa mga false churches, mga pulaang mga propeta, nagpataka sila tudlo karon kay dapat kuno kung duna kuno yung Diyos nga moabot, dili kuno masipyat, sayop na siya. That is why ang creation sa Ginoo kung imo makita naa gyud nay sipyat. For example, maglakaw ka sa daan, makakita kag dunay pungkol walay tiil from the day of his birth. Inborn jud niya, dunay makita nimo nga from the day of his birth, kuan jud siya kanana ang special child. Usahay makahinuklog ka nganong gibuhat man sa Dios ingon ana. So part sa iyang plan ang ingon ana tungod kay para masayod ka nga nindot di ay nga doon na kay kompleto nga lawas. Doon na kay
maayo nga paminsar, dili pareha sa uban nga special child. So this is part of the plan of God nga dunay kasipyatan. So that is why kung niabot karon ang hari, ang inyong Dios, pinaagi sa Spirit of Truth, kung panalitan nakita mo nga doon ako'y mga sayop diri, pwede man kadiha sa imong pagsangyaw, mas paninduton kanimo. So that is why that is an opportunity nga bisag man pud kayo naa na sa ako atanan nga mga wa nay kasipyatan. Anyway, ang tao wala diha nga, so daghan pa kayo tag mga angay isulti, no, pero limitado lang ang atong memory card. So that is why hopefully katong mga nakasabot mopadayon na sa gingharian, katong mga wala kasabot balik-balika ang video aron makasabot mo, basaha katong verses sa ato ang kuan atong gipang sulti kanina, mga verses. So matod pa ni Kristo po diri, balik ta diri kay false Christ ka na po kuno brad. Kay nag-warning ba si Jesus Christ nga dili kuno nimo sunod basta-basta, kay na ako na yung mga false Christ. Okay, so mo man ilang basahon, so ato ni siyang basahon. Ang false Christ katong nagpatakag tudlo. Matod pa ni Jesus, ang iyang amahan kung moabot, maotoy magtudlo og tarong, tinaw nga panudluan. So ilhan mo karon ang mga false Christ, kaya ang ilang itudlo maguba kuno ang kalibutan, magunob kuno, masunog kuno ang kalibutan, ug moabot na ang hari, ang Kristo, sayop man na siya. So makabati gani mo mga churches nga hadloko nila ang mga tao kay maguba kuno ang kalibutan, ay gid mo tuo ni anak ilan. Yes, part of the sentence of God during this judgment day, dunay mga calamity, dunay mga fearful sights, diha sa kalawakan, bagyo, linog, kamatay, kagutom, but that is the sentences, natural occurrence, natural phenomena nga mahitabo, but it does not mean nga matapos na ang kalibutan. Okay, ang tapuson sa Dios karon ang sistema, ang panggobernuhan sa kalibutan ngayutanon, kundiin moabot na ang iyang gingharian, ang iyang gobyerno aron siya mohari sa tibuok kalibutan. Mao kana ang kabag-ohan nga tinuod. So kanang uban nga magpataka lag tudlo, hadlokon pa nila, nag-eclipse ta mo, moabot na kuno si Jesus nya kanang matapos na ang kalibutan. Dugay ra niabot si Jesus niadto rang year 2000. Abot na lang karon, sige lang gihapon na silang tudlo nga hapit na kuno moabot si Jesus, hapit na moabot. Iabot na nagpakita na sa iyang amahan niadtong year 2000. Kinsa man ang iyang amahan, that is the Holy Spirit nga nagkatawang tao, ang inyong Lord rin ni karon. That is why niabot na si Jesus. Kung inyo nang gituhuan kini nga hari, bot pasabot inyong gituhuan si Jesus. So kay ang Espiritu ug ang anak si Jesus Christ usa lamang kana sila ka Dios. The Father, Son and the Holy Spirit are one God. Okay, so lisod na siya sabton diha. So dunay gi-warning ni Jesus Christ kay gipangutana siya didto sa Mount of Olives. Ingon diri, the disciples came unto him privately saying, "Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" Okay. Gi-differentiate gyud ni Jesus Christ ang coming ug ang end of the world. So ang pangutana sa iyang mga apostoles, nangutana sila sa iyang pag-abot ug ang end of the world. Okay. So ang iyang pag-abot, iyan na lang gisulti sa mga nahaunang verse nga atong gibasa kanina. Iya lang amahan may masayod, walay masayod nga lain ang iyang amahan. Karon unsa man ning end of the world? Okay. Ang end of the world is the end of the system. Tungod kay ang kalibutan karon magpataka-taka na sila himo og ilang kaugalingong gobyerno. Pagpataka-taka na sila ilang kaugalingon og mga belief system, tradition.
Pero pag abot na sa tinuod nga hari, tinuod nga emperor king, pag mutuo na sila, mausab na sila tanan. Pero kung dili nila tuhuan kining emperor king, magpabilin ang ilahang tradition. Because progress versus tradition karon ang nahitabo. Kalambuan versus stagnation. Okay. Ingon diri, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So magbantay ka mo sa akong sa dili pa ako moabot, kay daghay moabot nga magdala sa akong ngalan ug magpahisalaag sa kadaghanan. So daghan ang moabot nga moingon nga sila ang Kristo, apan ayaw mo pagtuo ni ana. Kay ang iya kunong pag-abot, ang iyang amahan maoy masayod. So ang Kristo karon ang iyang amahan, mao kana ang tinuod nga hari. That is why akong isulti sa inyo ganiha, ug kanus amataw ang iyang tinuod nga amahan. So ang amahan ni Hesus dapat mo na imong masayran kinsa man ang amahan ni Hesus. Kay matod pa ni Hesus, kung nakasunod mo sa akong amahan, mao kadto ang tinuod nga Mesiyas, mao kadto ang tinuod nga Kristo. The rest of them nga dili mo sunod sa iyaha are under Satan. Kay katong uban dito nga nag-angkon nga sila Kristo, they are false Christ, matud pa ni Jesus Christ. Okay. Dunay mga ilhanan nga iyang gisgutan diri. So next time nga magbasa ta niini ato ni siyang kumplituhon. This time dili nato matudlo tanan. So at least mohatag tagamay nga mga ideas. So, yan na po gibalik sa verse 24. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. So, daghan karon ang muangkon nga sila Kristo, sila mga propeta, but magbantay mo kay mga false din na sila. So, sabot anang false, dili tinuod. And shall show great signs and wonders. So, daghan kay nga mga ilhanan, mga kahibulungan nga ilang buhaton para lang bisan pagani kuno ang mga elect, mga pinili, mailad pa sa ilahang mga pamaagi. So, behold, I have told you before, wherefore if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Okay, so the coming of the Son of Man, the real manifestation of God, will come from the east. So gikan sa silangan. That is why ang Pilipinas itawag taog perlas ng silangan. Dahil dito pala magmumula ang totoong manifestation ng Diyos, ang totoong banal na espiritu, ang totoong Diyos dito sa lupa. So, unsa may ilhanan ana? For as the lightning cometh out of the east. Sibat usab ining lightning. Ang lightning manggod pag makamatikod kag lightning sa gabi, halimbawa ngit-ngit kaayo ang gabi nga makahitog lightning, muhayag ang daan, makita nimo ang daan. So kining pag-abot di ay sa tinuod nga hari, pag mamati ka niya, muhayag ang imong daan. Ikaw naa ka sa kalit hayag, kasabot kag dali. Another meaning of lightning is during this time, pag-abot sa tinuod nga manifestation sa Dios, sa tinuod nga hari, ang mensahe paspas na kaayong mo dagan. So for example, sa internet karon, kini magong lightning, it also suggest internet era. Nga kung mag-type ka karon sa imong message, pag click nimo sa enter, it is like a lightning na moabot dito sa pikas nasod from Philippines to America. Ang imuhang mensahe madawat dayon, mao kuno na ang pag-abot sa tinuod nga hari, matud pa ni Jesus Christ. But pasabot anang Son of Man, hari kana or bin Adam. Okay, so Brad, so, ang uban magud daghan kay mga concern kay wa lagi kunay masayod, Brad. Na ay masayod ang iyang amahan. Klaro man na diri Jesus Christ, but of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven. Bisan ang mga anghel sa langit, dili sila masayod, only his Father. So dapat masayran na nimo kinsa ang iyang amahan, kay katong iyang amahan pag abot ato
Moari daw to sa yuta matud pa ni Jesus Christ. Asa man na nato mabasa nga moari ang iyang amahan. Okay. Atong nasayran ang amahan di ni Jesus Christ mao ang balaang espiritu. Kay he was conceived by the Holy Spirit. Okay. Atong arion ang John chapter 16 verse 12 and 13. Okay. So, yung diri, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. So, daghan pa unta akong itudlo diha kaninyo apan dili pa mo makasabot niini. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, ang espiritu sa kamatuoran mo ay moabot, he will guide you into all truth. Siya ay magatudlo sa tibuok nga kamatuoran, for he shall not speak of himself, kaya dili siya maghisgot sa iyang kagalingong pagbuot, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. So ang Spirit of truth, pag abot diri sa yuta, mudawat ka na og unsay na akang Kristo ug igapakita diha kaninyo. So that is why ang uban mangutana, brad nganong moingon man ka nga ikaw hari, nga si Kristo raman ang among nasayran nga hari. Wa gyud kuno may laing hari matud pa ni preacher ni pastor, si Kristo ra gyud. Wa man sila kabasa na ini nga verse. Nganing ingon si Kristo, for he shall glorify me, for he shall receive of mine. Dawaton niya ang akong authority sa pagkahari, and shall show it unto you. Pakita diha kaninyo. All things that the Father hath are mine, in verse 15. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. Kaduha gyud nagibalik-balik ni Kristo, pero di gyud sila kasabot ana, kay mo na buta man sila. So katong mga nakakita karon sa kamatuoran nahayagan, pero katong mga buta nga makabati sa ato nga dili mo tuo, musamot na sila kadautan. Ngano man gi warning na diha ni Jesus Christ nga kamo sa akoa pasayloon pa mo kung makasa mo, pero pag abot na ining bala ang espiritu, makasala gay mo sa iya ha, dili na gyud mo pasayloon bisan sa sunod nga kinabuhi. So munang delikado nga ang tao nga mamati sa ato karon ya dili mo tuo, ang iyang kasalanan diha dili na siya mapasaylo bisan sa sunod nga kinabuhi. Tungod kay ang abot niini karon sa balang espiritu, mao kini karon ang pag-abot sa tinuod nga Dios, sa tinuod nga gingharian, ug karon mao kini ang paghukom kung kinsa gyud ang iya sa Dios, kinsa ang iya sa kangit-ngit.